The proclamation of martial law is not a military takeover. September 23, 1972, unang araw ng pagdeklara ng martial law ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa unang araw pa lang, 7 public utility companies agad ang pinasara. Meralco, PLDT, Nawasa, PNR, Philippine Airlines, Air Manila at Philippines Orient Airways. At hindi rin nakaligtas sa shutdown ang mahigit 400 media outlets kasama rito ang radio station, newspaper publications at ang ABS-CBN. At hindi lamang yon ang mga nangyari sa panahon ng pagdeklara ng martial law ni Sr. Marcos. Maraming nawala ng hanap buhay, tirahan at buhay. Ngayon, atin munang alamin kung bakit ipinatupad ang 1972 martial law sa Pilipinas o Batas Militar 1972. Ayon sa kanya, ito ay isang hakbang upang labanan ang lumalalang mga banta ng komunismo at insurhensya mula sa mga grupong tulad ng New People's Army o NPA at iba pang mga rebelde. Dagdag pa niya, ito ay isang pangangailangan upang manatili ang kaayusan at kaligtasan ng bansa. Ngunit nakamit ba ng mamamayan ang kaayusan at kaligtasan sa kanilang bansa? Ako si Andrea Jane Cabigona. At ako si Nada Matanog. Ngayon, ating samahan si Mrs. Rocaya Bri sa kanyang kwento. Siya ay isa sa mga nakaranas ng 1972 Philippine Martial Law. Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Ano po yung pangalan nyo and edad ngayon po? Ako po si Hadja Rocaya Esbri. Ako po si Hadja Rocaya Esbri, 63 years old. Naranasan niyo po ba yung martial law po? Oo, naranasan ko kasi mga elementary pa ako noon, mga grade 5 o grade 5 kami. So, nang una niyo pong marinig yung nagdeklara po ng martial law si Ferdinand Marcos, ano po yung mga inaasahan yung mangyayari po? Kasi inaasahan namin na may operasyon na yung military kasi pagkaalam na explanation ng mga parents namin, ang martial law po, yung military take over. So, yung mga, kumbaga lahat ng military yan. So, takot na kami kasi doon kami sa bukid, ganyan. Ilang taon po kayo noon? 11 years old. 11 years Bali elementary. Elementary. Then, nahinto kami sa pag-aral dahil sa yung martial law o sa revolusyon. Anong makabuluhang pangyayari na naalala niyo po noong panahon ng martial law? Yung importanteng pangyayari po na tumatak po sa inyo? Before martial law pa o Nung martial law na. Martial law po. Worst yung namin kasi pumasok na yung military, mag-operasyon na sila. Then kami naman, pamilya namin, nag-evacuate na kami lumipat na kami sa Karatig na barangay kasi nagputukan na, papasok sila, hinarang sila ng mga revolutionist na yung MILF ngayon pero noon MNLF pa sila. Then kami nag-evacuate na kami, mga civilian. Then araw-araw evacuate na kami. Palipat-lipat po kayo? Palipat-lipat na yan doon sa bukid kasi tapos na hanggang sa doon kami napadpad buong pamilya namin, napadpad na doon sa Karatig na munisipyo, yung Matanog. Ngayon Matanog na. Then yung mga pamayanan namin na nilusob na ng military. Then yung mga kabahayan, halos lahat ng kabahayan na sinunog na. Pati yung bahay namin nasunog na rin. Sunod po na tanong, sa tingin mo po nakatulong ba itong pag-declare po ng martial law sa ating bansa or kabaliktaran yung naging yung sa akin po parang yung panahon na martial law iba yung naramdaman namin, parang hindi yung nakatulong dahil sa maraming namatay, nawalan ng buhay, yung nawalan ng bahay, yung mga pamumuhay, naging mahirap yung mga tao. Kasali na kami doon. Oo. Kasi yung tatay namin, isa din yan siya sa revolutionist noon. Oo. Kaya yung pag-aaral namin nahinto, kaya nagpatuloy kami ng pag-aaral after hindi pa yun, martial law, under martial law pa yun. Then
yung pinauwi na kami. O, nag-uwi na kami. Din, ayun, nakahinto kami sa pag-aral. Anong tiyak po na pagsubok ang hinarap mo noong panahon ng martial law? Yung pagsubok po talaga para sa inyo? Yun ang pagsubok, yung magdating yung airplane na magbumba-bumba. O kami naman na mga pati nanay ko, magpunta kami sa mga madidilim na lugar na hindi namin alam pala na yung yung bomba ng airplane na kahit doon ka sa ilalim ng lupa, mamamatay ka din. Din yung mga yung mortar nila, yung stove. Nag-evacuate kami, tapos may marinig mo yung original putok ng stove, tapos takot na takot ka kaya hindi mo alam kung saan mahulog yun. Nagkaroon po ba kayo ng trauma noon? Like, nung pagkatapos po, parang naiisip niyo po? Oo, parang trauma kami kasi mula ng yung mag-uwi na kami, maya may operasyon naman, pero okay na yung kaya may evacuation center na. Pag-rinig sabi niya, mag-operasyon na ngayon, magpapasok naman na sundalo. So takot na takot kami, ligpit na kami, punta kami doon sa malapit sa bahay ng mayor. Paano naka-apekto ang martial law sa iyong pamilya at sa aspekto ng financial at emotional po? Yung talagang mahirap na kasi nung bumalik na kami sa pamayanan namin, lugar namin, wala kaming bahay, nagtira lang kami sa old na eskwelahan. Pati yung financial nyo financial, nakaano lang sa yung kasi yung tinanim ng mga tatay namin na mga nyugan. Doon po yung pinakukunan nyo na? Yun lang ang pinakukunan namin ng kabuhayan. So, ano po yung nakaka-inspire or may bibigay po ba kayo na inspirational message mula sa inyong na-experience during the martial law po? Para sa mga kabataan po na hindi na-experience, ano po yung... Okay, sa mga kabataan po na hindi pa naka-experience ng martial law, kailangan na kung ano ng gobyerno natin ngayon, lagayan ng BARM. Pasalamat tayo kay may BARM o nanalo yung BARM natin kasi kung hindi tayo naging BARM na hindi ko alam kung baka naging sinakop na tayo ng mga mananakop na gaya ng mga military. Like yung pamumuno nila is... Oo, at saka iba yung pamumuno nila. Kasi ngayon na ako bilang naka-experience sa martial law, palagi kong sinasabi na sana tuloy-tuloy na itong BARM dahil sabi ko ayaw ko na maranasan ng pamilya ko yung naranasan namin kasi noon. Mahirap po talaga. Mahirap talaga. Oo. Yun ang ko sa mga kabataan, kaya bawat isa sa inyo mag-aral na lang para mas maganda yung may edukasyon para at least malalaman ninyo kung ano yung nakakabuti sa ating bansa o region. Sana pag-aaral ang atupagin ngayon. Yan ang advice ko, lahat mag-aral, kahit na mag-aral, mahirap man kaya natin mag-aral ngayon dahil may mga pasalamat sa BARM, may mga sila na scholarship o lahat ng mayroon tinutulungan na sa akin ngayon na yung BARM, alhamdulillah may BARM na tayo ngayon. Salamat po. Yun lang po. Thank you po. Nagaan sa mga nakaraan karanasan namin kasi para sa amin kahit hindi po namin yung na-experience, at least may knowledge po kami about sa history po ng Pilipinas po. Ito kami sa sunod na barangay kami.
Yung putok Tapos puntahan niya, nandun si Papa sa field, napumaling man si Papa, o nasa field si Papa, tapos mag-uwi. Sabi na mag-atras kayo sa sunod na barangay. Next barangay kayo kasi mahirap talaga. parang hindi na namin Lakad lang. Ako yung nag-ano ng kalabaw namin. Tapos may yung gadusa gani. O yung mga karga namin. Tapos yung nanay ko nagalakad. Siya nagalakad. Tapos yung ate namin nakasakay doon. Kay typhoid fever yun siguro. Kay oh, grabe yung naranasan namin. Ako hindi ko talaga makalimutan. Kaya yung bar na yun sila Haji Murad na pumunta sila sa awang, no? Di ba nagan sila talagang umiyak ako. Sabi, alhamdulillah, nakaiyak talaga ako na yung sabi ko, alhamdulillah.